Kasi po dati ang naririnig ko po sa ano, na nasa Bible, eh, ang si Eva at Adan ang kumbaga dun po tayo nanggaling lahat. Tapos po, ah, lahat po dati magkakamag-anak. Pero dati po, 'di ba nagiging mag-asawa sila, nagkakaroon ng relasyon. Pero bakit po ngayon, sa panahon po ngayon na ayon po sa batas ay hindi na po puwedeng maging mag-asawa? Batas ng tao, kapatid, at sa batas ng Diyos ngayon, bawal talaga mag-asawa ang magkamag-anak. Nasa batas yan ng ating konstitusyon up to the third degree of consanguinity at 3 grado sa dugo. Kaya bawal mapangasawa mo sa batas, bawal mong mapangasawa kapatid mo, nanay mo, o tatay mo, bawal yon, o pinsan mong buo. Kaya to the third degree of consanguinity. Di ko alam masyado batas, pero ang alam ko bawal yon. Sa Biblia, bawal din yon. 18:6 ng Levitico. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Bawal ng Diyos yon, yung kamag-anak na malapit, huwag kang lalapit para ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon, sabi ng Diyos. Ngayon, ang tanong doon, which is a logical question, bakit nung araw ang napangasawa ni Cain at saka yung mga anak ni Eva, nagkapangasawahan sila, mga magkakamag-anak? Ganito yon, kapatid na Elizabeth. Babasahin ko sa iyo ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yung Ama, yun lang ang walang pagbabago. Ang tawag sa Grego na Biblia, yung paralagey. Ang kahulugan nun, transmutation. Ang Diyos lamang ang hindi nagkakaroon ng transmutation. Ang kahulugan, kapatid, ng transmutation, ganito. Sa pagdaan ng mga taon, lalo na paglibo-libong taon na, sa ating pagkatao bilang mortals, hindi naman tayo immortal mortal tayo. Ang Diyos lang ang immortal at walang pagbabago. He will be like Himself forever. Hindi na siya magbabago, hindi na siya mag-i-improve, hindi na siya madadagdagan, hindi na siya mababawasan. He is in His perfect state of being. Wala sa kanyang pagbabago, walang transmutation sa Diyos. Ngayon, ang tao, kapatid, ang tao nagkakaroon ng transmutation. Parang ganito, no? Tao, hayop, bakterya, nagkakaroon ng transmutation. Ang tawag dun sa bunga nun, yung mutants, naiiba ang kanilang kondisyon. Parang yung bakterya ngayon, bawa, kakainom ng antibiotic, yung mga bakterya nagiging resistant, nagtatransmutate, lumalakas ang kanilang panlaban sa antibiotic na iniinom ng tao. Kaya ngayon, pagkainom ka ng inom na antibiotic, dadating ang panahon, hindi na tatalab doon sa bakterya yung antibiotic na iniinom mo kasi nagtatransmutation Ang ibig kong sabihin doon ganito, kapatid. Sa ating mga tao, habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon na ng transmutation o pag-iiba-iba ng ating bodily constitution, yung ating katawan, yung ating pagkatao, nagkakaiba-iba na. Kaya dahil sa transmutation, merong nagiging itim, meron namang nagiging puti, meron nagiging pula, meron nagiging dilaw, kagaya ng mga Chinese, parang dilaw, ang mga Indian, pula, ang mga Amerikano, puti,
Ang mga negro naman ay black. Bunga yan ng transmutation in us. Sa pagtagal ng mga panahon, libo-libong mga taon, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang tao. Kaya, dahil sa transmutation na yon, pagka ikaw ay kamag-anak mo, ang napangasawa mo, ay nagkakaroon ng defects, ng birth defects, karaniwan sa ipinanganganak ng magkapatid na naging mag-asawa, abnormal. Bakit ganon? Nung umpisa, wala namang ganon. Kasi nga, nagkaroon ng tao ng transmutation. Sa pagsasalit-sali ng mga lahi, humina na yung ating sistema ng katawan. Dahil sa mga chemical, sa kinakain, sa environment, marami na ngayon depekto ang ating pagkatao. Kung mag-aasawa ngayon yung magkamag-anak, yung mga depekto na yon magmamanifest. Kaya karamihan sa mga anak ng magkapatid, abnormal. Minsan ang isip, kulang. Minsan yung physical na katawan, merong mga defects. Kaya ipinagbawal yan ng batas ng Diyos at ng batas ng tao. Dahil sa paghaba ng panahon, naganap sa ating mga tao yung transmutation, yung pagbabago ng ating dating natural na kalagayan. Naging mas mahina na ngayon ang katawan ng tao. Panahon ni Eva at ni Adan, 900 taon, buhay pa eh. Sa atin ngayon, maswerte ka pag umabot ka ng 100 eh. Dahil nagkaroon na nga ng paghina ang naturalesa ng tao dahil sa tinatawag na mutation o transmutation. Yun ang isa sa mga scientific na dahilan kung bakit ipinagbabawal ngayong mag-asawa sa kamag-anak na malapit dahil nga nagkakaroon ng mga depekto. Napatunayan yan ng siyensya. Sa Biblia naman, kaya ipinagbabawal ng Diyos mag-asawa ka sa isang kamag-anak na malapit, kasi para ang tao mag-asawa at dumami ang lahi ng tao, hindi doon sa paraan na magkakaroon ng depekto. Kasi kung ang magiging mag-asawa, puro magkapatid, magpipinsan, ang maipoproduce ng mga tao, may mga depekto. Nakikita ng Diyos yun eh. Kaya pinagbawal niya later. Nung umpisa, hindi bawal. Magpapakarami nga sila magkakamag-anak eh. Pero nung matagal na ang lahi ng tao, kasi ngayon, kapatid, humigit kumulang ang lahi ng tao, meron ng 6,000 taon hanggang 7,000 taon, napakarami ng pagbabagong nangyari dahil sa mga pagbabagong nangyari sa mundo, nagkaroon ng maraming man-made chemicals, nagkaroon ng mga transmutation sa mga genes ng mga tao, sa mga DNA, kaya bawal na ng Diyos ngayon yung mag-asawa sa kamag-anak na malapit. At mas maganda naman kasi, ang mapangasawa mo ay hindi mo kamag-anak na malapit para hindi maglalaban yung inyong dugo, maging malusog ang inyong mga anak. Ganon yon kapatid na Elizabeth. Sana naunawaan.